Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so mapagpalang oras muli sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong daigdig. Sa pagpapatuloy po natin sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. No? Kasi ito naman po yung talagang kaganapan sa pagka-corona ng ating malnaring Pilimon ng Dr. Ambunansa. Ngunit, ating ipahayag yung katuruan ng ating malnari tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito po ay plano. Mula pa nang itatag ang sanglibutan ay may plano na ang Diyos. Ngunit bago po ako magpatuloy, ay muli nais ko muna magbigay pugay sa ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Pondo Rey Ambunansa. No? At saka sa ating mahal na Pangulo, sa lubos na paggalang, sa ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Rey Ambunansa, na siya po ang ating President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po sa ating Haring Adolfo B. Rey Ambunansa, na ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganoon din po sa ating 5 spiritual brothers. Hanggang sa 12 tribes, sa mga 12 apostoles na nabibilangan ng ating Haring Edgar Palor Liguto. Kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ros Padillo Liguto. Hanggang sa mga 70 prophets, mga municipal, barangay, down to Puro. Sa buong pwersa po ng The Kingdom of God. So mapagpalang oras sa ating lahat at muli ating ipagpatuloy yung ating pagla-live dito po sa bayan ng Madela, dito sa province of Quirino, dito po sa region to. No? Ilang pagsunod at pagganap sa lituntunin ng Diyos. Lalong-lalo na ang pagpahayag sa kaharian ng Diyos. Hindi man lang dito sa bansa nating Pilipinas, bagkos, maging sa sanglibutan. No? Na bigyan ng mga matitibay na patutuo na siyang magpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay binigay sa isang bansa, lalong-lalo na dito ngayon sa bansa nating Pilipinas, na siyang nakahula o nakaakma sa mga lihim ng Diyos na ginamit ang mga talinhagang salita. No? Kaya yan po ang bigyan po natin ng pansin sapagkat may mga kautusan nga ang Diyos. Unang-una, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya sa araw na ito, bilang pagganap sa ika-19th crowning anniversary ng aming mahal na dakilang guro, ito naman po yung aming pong pagbabahagi tungkol sa kaharian ng Diyos, kung gaano katotoo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos. Kaya dito po ang ating mga kapatid para patunayan na walang iba talaga kundi itong bansa nating Pilipinas ang siyang mapalad na pagtatayuan ng Diyos ng kanyang kaharian na kinuha pa doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba bansang Pilipinas.
Kaya tawagin po natin ang isa po nating kapatid na isang prinsipe na walang iba, Prinsipe J.B. Salas. Friends. So, isang mapagpalang oras at magandang hapon sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ay nagbibigay pugay sa ating lahat at mabati ng isang magandang tanghali sa ating lahat. So, bago po ako magpatuloy sa orasan na ito, ay nais ko munang magbigay pugay at humingi ng gabay sa aming mahal na dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos. Walang iba ang aming supremo sa kaharian ng Diyos, mahal na Haring Philemon Ondok Criambunan-Sa. Gayon din sa mga 5 spiritual mothers, at gayon din na ako'y nabibigay pugay sa aming mahal na Pangulo o mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambunan-Sa, na siyang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at the same time, Chairman President ng The Kingdom of God. At gayon din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Vidal Riambunan-Sa, na siyang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Gayon din sa kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Liguto. At sa lahat ng mga 70 prophets mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga municipal leaders, barangay, down to Purok. So, isang mapagpalang oras at magandang hapon sa ating lahat. So, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2 official, sa probinsya po ng Quirino, sa bayan po, or sa barangay poblasyon, Madela, Quirino. Sa tahanan po, ng isa po nating kapatid na walang iba, kundi si Reyna Merlita Baltasar. At sa lahat ng mga kapatid po natin, ako po'y bumabati sa ating lahat ng Happy 19 Crowning Anniversary sa ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunan-Sa. At gayon din ako'y bumabati sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa po ngayon, na pinangungunahan po ni Reyna Shirley del Rosario, na nasa bansang London po ngayon. So, isang mapagpalang oras, Reyna, at happy 19 crowning anniversary sa ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunan-Sa. At gayon din sa ating sa ating Prinsesa Claribel Baltasar, na nasa bansang Kuwait po ngayon. So, isang mapagpalang oras, Prinsesa, at ako din ay bumabati sa ating mahal na dakilang guro ng Happy 19 Crowning Anniversary, December 27, 2024. At sa lahat ng mga kapatid po natin na nasa ibang bansa at sa buong Pilipinas at sa buong pwersa ng The Kingdom of God, ako po'y bumabati sa ating lahat ng happy 19 crowning anniversary sa ating mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunan-Sa. So, sa oras na ito, tayo po ngayon ay magpapahayag muli ng plano ng Diyos dito sa ating daigdig.
So, ano ba ang plano ng Diyos, mga kapatid? Ang plano po ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, na buhat pa nang itatag ang kaharian ng Diyos ay ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Ayon sa Daniel 2:44, nang sinabi ng Diyos na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay meron pang mga unang naging kaharian na ginamit ng Diyos, mga kapatid, na sa panahon pa ito ni Saul, David at Solomon. Hanggang sa panahon ni Haring Nabucodonosor sa bansang Babylonia, na naging tanyag na kaharian ng Diyos sa daigdig, ang bansang Babylonia, sa pamamagitan ni Haring Nabucodonosor. Pangalawa na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang Medo-Persia sa pamamagitan ni Cyrus the Great. At naging tanyag na kaharian sa daigdig ang bansang Medo-Persia. Pangatlo na naging tanyag na kaharian sa daigdig ay ang bansang Greece sa pamamagitan ni Alexander the Great. Naging tanyag ito na kaharian sa daigdig. Ang pang-apat ay ang Roma, mga kapatid. Pang-apat na naging tanyag na kaharian ng Diyos dito sa daigdig ang bansang Roma. So, panglima sana, mga kapatid, dito sa Jerusalem sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ano ang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo noon? Buhat nang siya ay nagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, hindi po siya tinanggap, sapagkat sino man ang maniniwala sa kanya, mga kapatid, sapagkat siya man lang ay isang mahirap na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi nila tinanggap ang pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo, yung mabuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya tinalis ng Diyos ang kaharian sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo, mga kapatid, na bansang Pilipinas ang panglima na kaharian sa daigdig. Ayon sa hula ni Daniel 2:44 na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya papatunayan ko po sa inyo, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Ayon po sa mga patotoo ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondoc Riambunansa, na pinapatunayan po niya na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya papatunayan ko po ngayon, mga kapatid, ang pangalawang patotoo na mababasa po natin sa Isaias 2:4. Basa? Basa, Hare?
So, ganito po mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya hatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga ngaral pa man sila ng pakikipagdigma. Punto. So ayon po sa banal na kasulatan na ang tabak ay gawing sudsod, ang sibat ay gawing kari. At ayon pa sa nakasulat sa banal na kasulatan, ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. So ito po, Ang bansa ay hindi natin. ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Ayon sa hula ng Diyos sa Isaias 2:4, kung saan po natin makikita ang kaharian ng Diyos ayon sa mga parables ng Diyos sa banal na kasulatan. So ito po ay parables sa banal na kasulatan para mahanap po natin kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Para matupad din ang hula ng Diyos na ibigay sa isang bansa. Kaya sa taong 1935, para maganap ang hula ng Diyos na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa. Ano po ang kaganapan o sino po ang naging pangulo sa taong 1935? So walang iba kundi si Manuel Quezon sa taong 1935. At siya ay gumawa ng batas na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa, mga kapatid. Hindi laban sa mga bansa. Sa taong 1935, si Manuel Quezon ay nagtatag ng Article 1, Section 4, nang ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. Lumipas ang 35 years. So ano ba itong 35 years, mga kapatid? Ito yung mga siyam na nagdaang mga pangulo. Kaya kung ating idagdag ang 35 years sa 1935, ang sukat ay 1970. Ang tanong, mga kapatid, sino po ang naging pangulo sa taong 1970? So walang iba kundi si Ferdinand Marcos sa taong 1970. Para matupad ang hula ng Diyos na ang bansa ay hindi laban sa mga bansa, si Ferdinand Marcos ay ipinagpatuloy niya ang batas ni Manuel Quezon na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa. So ito ay ni-revise sa pamamagitan ng Article 2, Section 3, na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa mga bansa.
So, lumipas ang 2 taon. Ang sukat ay 1972. Ano po ang kaganapan sa taong 1972? So, dito po naganap ang martial law. Sa pamamagitan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos, ay nagtatag siya ng martial law para matupad ang hula ng Diyos ng tabak, sudsod, sibat, at karit. Mga kapatid, ganito po ang hanay. Kaya si Ferdinand Marcos sa taong 1972 ay nagpakumpiska siya ng mga hindi mga lisensyadong mga armas para matupad yung hula ng Diyos, mga kapatid, na yung mga armas na iyon ay ipapatapon sana sa kalagitnaan ng dagat, ngunit nakita man ito ni Ginang Imelda Marcos na ang mga gamit na iyon ay matitibay at makikinang. Kaya ito ay idinala sa tunawan ng mga bakal. Kaya ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan para matupad ang hula ng Diyos ng tabak, sudsod, sibat, at karit. Ito po yung ating mga kagamitan po ngayon sa ating mga bukirin. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? So walang iba ang ating bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya hindi po ako mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansa nating Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. Na buhat pa ng kinuha ni Kristo ang kanyang kaharian sa Israel, ibinigay niya ito sa isang bansa na nagkakabunga. Walang ibang bansa na nagkakabunga liban lamang ang ating bansang Pilipinas. Kaya't napakapalad po nating mga Pilipino sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos na ating pinakahihintay. Narito na, mga kapatid, ang bansa na mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian. So ito lamang po, mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunanza. At gayon din sa aming mahal na Prinsipe, Rocky Riambunanza. So isang mapagpalang oras at magandang hapon sa ating lahat. Happy 19th crowning anniversary sa ating mahal na dakilang guro.